Bongbong Marcos, nilalaglag na nga ba si Tamba? Pag-usapan po natin. Junior, ang banta na hindi aaprubahan ng national budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Ayon kay Navotas Congressman Toby Tiangco, sa national budget nag-uugat ang korupsyon sa gobyerno. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Hindi lang mga maanomalyang flood control projects ang dapat imbestigahan, kundi lahat ng klase ng korupsyon. Yan ang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco. Tama lang daw ang sinabi ng Pangulo na hindi aaprubahan ng kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Giit ni Tiangco, ang pinakaugat nito ang pagbabalangkas ng national budget. Dapat daw alisin na ang small committee na itinatalaga para mag-ayos o mag-finalize ng amendments tuwing budget deliberations pagpasa sa second reading ng Kamara. Doon umano nagkakaroon kasi ng hocus-pocus. Ngayon, bago natin simulan dito sa small, yung kanilang small committee, ito muna pagtuunan natin ng pansin. Naalala nyo, doon sa programa ng SMNI, dito sa aking vlog, meron na po tayong di umano na mga nagsasabi sa akin, posibleng mga congressman or posibleng mga nakaupo o mga posibleng dating mga politiko. Merong mga nagbibigay sa atin ng hint. At sinabi ko po yan na darating ang panahon, maglalaglagan si Bongbong Marcos at si Tamba. Ngayon, kitang-kita dito sa SONA, may pitik ng ginawa si Bongbong Marcos kay Tamba. Okay, isa-isahin po natin. Pinipitik din ni Bongbong Marcos siyempre, ang mga Duterte. Yaan po ay hindi na bago sa atin. Alam natin, ginagawa yan ni Claire, ginawa na rin sa SONA, at patuloy na gagawin niya ni Bongbong. So, he is not off the hook. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan dahil magdedere-derecho yung pagkalaban niya sa Duterte. Pero ito, magpinsan. Kaya nga ako, sinasabi ko sa inyo, una pa lang, before pa to nagsalita itong mga ito, ako'y hindi naniniwala na magkakampi si Lisa at si Tamba. Posible sa media or pag sila magkakaharap, civil sila sa isa't isa. Pero may laglagan yan. Dahil sa sobra ng baho, sa sobrang problema ng gobyerno natin, maghahanap ng outlet si Bongbong Marcos. So ulitin ko, hindi na natin maaalis, ituturo niya ng Duterte. Pero sa sobrang laki, kailangan magturo din siya. At eto na, binabanata na si Tamba. At antayin ninyo, kasi medyo mabilis pa nga ito eh. I was expecting mga 26, then latter part 27 magkakaroon ng banatan. Pero yung SONA, may pitik na agad si Marcos diyan kay Tamba. At si Tiangco, alam naman natin, campaign manager yan ng alyansa. Sa side yan ni Bongbong Marcos. Pero this is not the first time pinitik si Tamba. Naalala nyo, even yung impeachment, yung pirmahan sa impeachment, ibinuking na rin ni Tiangco. Pero walang pumapansin sa kamera. Kaya nga napaka-plastic na itong kamera na ito eh. So ito ay magandang development para sa ating mga DDS dahil, again, mahahati sila. At hindi po pwede, hindi man lalaglag yan si Tamba. Alam naman natin. Si Tamba, gaya ng sabi ni BP Sara, hindi lumalaban niya ng patas. Actually, ayaw niya ng kalaban. I-eliminate niya ang kalaban. So, antayin natin yung mga ganti ni Tamba. Pero yaan ay hindi po magiging obvious.
Hindi yan pipitik ng diretso. Sino po ang i-observe ninyo? Observe nyo yung mga aso ni Tamba. Pipitik yan sa gobyerno. Yung aso ni Tamba, pipitik yan kay Bongbong. And, pati, media. Observe nyo itong mabuti. Media at vloggers na dati ay na kay Bongbong, pipitik yan. Ha? Abangan ninyo. Dahil di umano sa aking nabalitaan, hindi natin alam kung totoo o hindi. Sana hindi po. Pero alam to eh. Alam to sa industriya ng mga vloggers. Nagbibigay ng pera yan. Hindi ko na patutukuyan kung sino mismo. Baka delikado tayo. Pero kayo, alam nyo siguro yun. Nagbibigay ng pera yan. Kaya yung banat niyang pailalim. Tingnan nyo. Hindi lang DDS vloggers ang mag-aano. Pati yung mga vloggers nila. At alam nyo naman kung sino ang makatamba vloggers. Antayin ninyo. Ang ganda ng nangyayari ngayon, pambira. Ha? Pati mga demonyo naglalaglagan. Oy, nako. Committee na yon, walang minutes yon. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Hindi raw dapat minamadali ang budget lalo sa halaga Tama yon. Dapat wala ng small committee. Diyan nagkakaroon ng magic. Eh sino bang involved dyan? Di ba sila? Di ba si Tamba? Oh, di ba? ng bawat linya o programa na isasaad sa budget bill. Hindi binoto ni Chanco si later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, kaya tinitignan na raw niya ang pagbuo ng isang independent block kasama sina Cebu 5th District Representative Juke Frasco at Bacolod Representative Albi Benitez. Hindi naman daw nila nakikitang makakasama ang Duterte block dahil suportado pa rin naman nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kami is still in support of the President. We still believe and will go all out for his administration. So baka iba yung kanilang direction. We will not be an opposition, I said. Ako, it's independent, but then in support of the President. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Ito. Posible to, okay? Abangan po, meron po kayong bagong aabangan. 'Di ba? Speaker of the House si Martin. Ito po yung final. Kasi alam naman natin na may kamay si Bongbong Marcos sa pagiging speaker ni Martin. 'Di ba? Sabi nga nila, walang galaw ang Kamara nang hindi alam ng presidente. At ngayon ay naging speaker ulit sa pangalawang pagkakataon si Martin. Paano natin malalaman that this will be a full-blown war? Again, nasabi ko na po ito sa programa namin. At ito po yung isa sa senyales. Kumbaga, merong end of the world. May mga senyales. Ito isang senyales na makikita po ninyo. Speaker si Martin. Baka ipahiya yan. Hinayaang maging speaker tapos tatanggalin. Abangan ninyo yung sinabi ko. Posible lang posible. Hindi po tayo manghuhula. Pero as I see it, baka mamaya si Chanco maging House Speaker. O baka si Albi Benitez. O baka si Pulong Duterte. Hindi natin alam. No? But kahit sino man yan, I think still better than tambaluslos. No? So yan, abangan po ninyo ha. Isa yan sa napakalaking senyales. Dahil marami talaga tayong naririnig na bulong-bulungan na ayaw na talaga dito kay Tamba. Pero, syempre, money talks, di ba? Siya may hawak eh.
baka nga gumagawa ng paraan, baka tama po ang ating nababasa at ang ating source na plano nilang ipahiya. Biglang magugulat si Tamba, "Oy! Ako ang nagpasimula ng impeachment. Ako ang natanggal bilang speaker." Is independente kami makapag-gawa ng stand namin. Nagbabalit Yung ano po, yung sinasabi nating small committee, alam naman ng lahat na yan ay sa pangunguna di umano ni Tambaloslos. Di ba? And dati na po natin sinasabi na sisirain. Sisirain talaga ni Tamba. Diyan nagsimula po eh. Ang galawan talaga ng evil, sabihin na lang nating evil, ang galawan ng evil is to divide. Diyan nagsimula yung nahati si Sara at saka si Bongbong. Ang problema nito si Bongbong hindi nanindigan. Meron ding sariling political agenda, kaya nga ako hanggang ngayon wala pa akong tiwala diyan kay Bongbong, wag tayong magtitiwala. Pero legit po ito na makakatulong sa side mo, Bongbong Marcos, kung maaalis yung pinsang mong yan. Of course, hindi ka pa rin papatawarin ng DDS, including me. Hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo. But still, better kesa naman ganyan tayo. Hanggang 2028, inaaswang tayo niya si Tamba. Ilaglag mo na yan sa lalong madaling panahon. Baka sakali, sa pag-alis mo dyan, hindi ka man mapatawad ng mga Pilipino, hindi ka habulin ng kaliwat kanang kaso.